Ako si Tian Xiaotong. Simula nang graduate ako, sa kolehiyo sinusundan na ako ng kamalasan. Kamakailan lang nawalan ako ng trabaho dahil hindi ko nasunod ang aking boss. Xiao Tian, isa na lang ang natitirang posisyon. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Tingnan mo, hindi marunong makisama. Ngayong araw naman, direct akong ginawa ang boyfriend ko na ex-boyfriend. Kaibigan mo ba siya? Ate, huwag kang mag-alala sa bahay. Gagawin ko talagang masisiyahan ka. Maaari pa kitang bigyan ng sorpresa. Halika, Ineng. Tingnan mo lang kahit saan mo gusto. Walang kulang sa bahay na ito. Madaling puntahan at tama ang presyo. Maganda, maganda. Mabuti at nasiyahan ka, Ineng. Ang kusina rin natin ay malawak. Tunay na napaka-komportable magluto. Peste kang bata ka. Madalas pala may nagluluto rito. Halika, ipakikilala ko sa iyo ang iyong kasama sa kwarto. Huwag kang magmadali. Hintayin na lang natin siyang bumalik para magkakilala kayong mabuti. Sige po. Bakit ikaw? Tungkol sa nangyari noon, hindi mo ba ako balak bigyan ng paliwanag? Bakit ko naman kailangang magpaliwanag sa iyo? Hindi ko inasahan na ganyan ka pala. Manloloko. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko, ang mga lalaking walang pananagutan. Dahil sa pananakit mo sa babaeng iyon, Paano ko nasaktan ang babaeng iyon? kung ganoon, bakit kanya sinaktan? Sa susunod, pakiusap, mag-isip ka muna. Huwag kang maniniwala agad sa sinasabi ng iba. Ang taong katulad mo ay dapat saktan? Kung alam ko lang na ikaw ang nakatira rito, hinding-hindi ako titira rito kahit mamatay pa ako. Bakit palagi na lang ako ang minamalas? Magandang araw po, tita. Hindi ko na po uupahan itong bahay. Ineng, napakaganda na nitong bahay. Sa ganyang kamurang halaga lang inupahan, hindi ka pa ba masaya dyan? Hindi po, tita. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Yung nakatira po sa tabi ko ay isang baliw. Hoy, wag na huwag kang kung ano-anong magsalita. Apo siya ng malayo, kung pinsan. Mabuting tao iyan. Siya ay pinalaki ko na noong bata pa. Kaya huwag na huwag kang mag-alala at tumira ka na lang. Hindi po, tita. Baka po nagkakamali kayo? Baliw po talaga siya. Ineng, huwag kang mag-isip ng masama. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Kung hindi ka tumira ng isang buong quarter, hindi ko ibabalik ang pera. Ah, Ano yon? simula ngayon, magtatakda ako ng 3 patakaran para sa ating dalawa. Una, bawal kang manigarilyo sa harapan ko. Ay, hindi pala. Kahit sa mga pampublikong lugar bawal. Pangalawa, bawal kang magdala ng babae sa bahay. Siyempre, pati na rin ang lalaki bawal. Pangatlo, kung walang pahintulot mula sa akin, hinding-hindi mo pwedeng hawakan ang mga gamit ko. Hinding-hindi. Iyon lang? Iyon lang. Teka muna. May reklamo ka ba? Dumating ka bigla at naglalatag ng kung ano-anong patakaran. Hindi mo man lang ba inisip ang nararamdaman ko? Ano bang gusto mo? Ako rin, magtatakda ako ng 3 patakaran. Ikaw rin magtatakda ng patakaran? Una, kailangang linisin ang mga pampublikong lugar sa bahay. Minsan bawat linggo. Ako ang naglinis nitong linggo, ikaw naman ang sunod na linggo. Pangalawa, ako ay lubos na mapili sa kalinisan. Kaya bawal mag-alaga ng alagang hayop sa bahay. Pangatlo, gusto ko ng tahimik at ayaw kong may gumugulo, kaya huwag kang kakatok sa pinto ng kwarto ko nang walang dahilan. Kaya ba? Hindi naman siguro ganito kalala ang malas ko. Unang gabi ko pa lang dito, nag-brownout na agad.
Ang bilis mo namang makalimot. Huwag kang kakatok sa pinto ko kung wala kang importanteng kailangan. Sandali lang. Parang nawalan ng kuryente sa kwarto ko. Pwede mo ba akong tulungan tignan? Hating gabi na. Bukas na lang. Ska, kung ayaw mo, huwag mo. Kaya ko naman ito sa sarili ko. Hindi ako papayag na ang maliliit na bagay na ito ang magpapahinto sa akin. Ano ba ang big deal doon? Kaya ko naman ito. Ah, Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi naman malaking problema. Lamplight lang ang sira. Buksan mo para itry. Huwag mo nang gawin ulit iyan. Delikado iyan. hindi ko inaasahan na ikaw nabaliw. May galing pala. Anong balak mong gawin? Tandaan mo. Huwag mo na akong tawaging baliw. Kung hindi, magbabayad ka. Gising ka na? Dahil sa ingay mo kaya ako nagising. Gutom ka? Pero hindi ako nagluto ng para sa iyo. Busog na ako. Che, naaalis ang gana ko sa amoy pa lang. Palapit na siya ng palapit. Ano bang gustong gawin ng baliw na yan? Kung maglakad siya ng isang hakbang pa, tatawag na agad ako sa pulis. Anong meron? Masakit yan ko. Bilis, kailangan kong magbanyo. Sandali. Bilisan mo. Kian-chan, sasabihin ko sa'yo, halos nababaliw na ako. Anong nangyari na naman? Napakaramdam ko kasi kapag nakatira ako, kasama ng isang hindi ko kilalang lalaki. Wala akong seguridad. Kasalanan ito ng baliw kong kasama sa kwarto? Baliw ba talaga siya? Hindi ko talaga masiguro pero posibleng totoo nga. Hindi nga. Kian-kian, paano kung tulungan mo muna ako? Pahiram muna ako ng pusa mo sa loob ng 2 araw para maging bodyguard ko, ha? Bakit may pusa dito sa bahay? Anong nangyayari? Hindi ko ba sinabing bawal mag-alaga? Ang hayop dito sa bahay? Hay nako, pusa iyan ang kaibigan ko. Umalis siya para sa isang business trip. Dito muna siya sa akin pansamantalang inalagaan. Dali lang, kukunin na rin niya agad. Hindi ako papayag. Tingnan mo naman ang pusa. Ang cute-cute niya. Pahintulutan mo na muna siyang dito pansamantala sa loob ng 2 araw. Sige na, ilalagay ko na lang siya sa kwarto ko. Mabait na pusa, papasok muna si ate sa banyo. Dito ka lang, sa pintuan, magpakabait ka at magbantay. Ayan, tapos na. Tiyan siya, Otong. Hindi mo ba sinabing ikukulong mo siya? Sa kwarto? Lucky, nasaan ka na ba? Lucky? Lucky? Jiang Chuan, buksan mo agad ang pinto. Sabihin mo ang totoo, itinago mo ba ang pusa ko? Bakit ko naman gagawin iyon sa'yo? Ako na mismo ang maghahanap. Hoy!
Ano ba talaga ang ginagawa mo? Meow meow. Lucky. Lucky. Ano bang gusto mo? Sabi ko na wala siya rito. Ay, Lucky, ikaw pala yan. Nandito ka lang pala. Wala na akong pakialam sa nangyayari. Dapat itapon mo na siya ngayon. Halika na, uwi na tayo. Kumusta? Gumana ba ang paraan na yan? Ang buwisit mong kasama sa bahay, mang-aapi pa ba? Bakit naman? Ako ganoon kamalas ngayon? Hindi ako pumasa sa interview kanina umaga. Tapos ngayon wala pa akong dalang susi. Ang damo talaga niya. Hoy Manong, pwede mo ba akong tulungan magbukas ng pinto ngayon? Manong, dumating ka rin sa wakas. Boss, pwede mo bang bilisan? Dalaga, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang ginagawa ang trabahong ito. At wala pa akong customer na nakakita ng anumang mali sa aking profesional na kasanayan. Sandali lang, matatapos na ito. Sige. Anong ginagawa ninyo? Dalaga, ito. Ano ba ang problema mo? Bakit hindi mo binuksan ang pinto kanina? Alam kong nasa bahay ka. Nagpatawag na ako ng locksmith tapos ngayon ka palang nagbukas? Sinasadya mo ba akong pahirapan? Hindi ko narinig kanina. Dalaga, ako. Sa tagal kong nagtatrabaho dito, sa napakaraming taon, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ay hindi po boss, babayaran ko pa rin kayo. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Sige, mabuti. Wala talaga akong narinig kanina. Sige na, masama ang aking kapalaran. Tanggap ko na. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Bakit? Ito ang number ko. Kung mangyari, ulit ito, tawagan mo na lang ako, okay? At hindi na kailangan. Hindi na mangyayari pa ulit ito. Dito, Xiaotong. Paparating na. Narito na. Narinig kong lumipat ka raw ng bagong bahay. Oo. At nakasama mo pa raw ang isang manyakis na kasama sa bahay. Totoo ba yan? Huwag mo nang itanong. Naiinis ako tuwing nababanggit siya. Sige, ikwento mo na nga. Bakit kanya ginagalit? Sa tingin ninyo may tao bang ganoon? Nahanap ko na nga ang lock specialist pero saka lang niya binuksan ang pinto para sa akin. Sinasadya niya akong ipahiya. Baka naman ginagantihan ka niya dahil sa nangyari. Sa pusa noon? Kung ganoon, napakapeti naman niya. Sa madaling salita, malas. Lang talaga ako. Una, nawalan ako ng trabaho, tapos nagtaksil pa ang ex-boyfriend ko. Ngayon may ganoon pa akong kasama sa bahay. Ang taong pinakaayaw, ako pa noong kolehiyo. Isa talaga akong malas. Ang malas-malas ko. Hoy, Xiaotong. Huwag ka nang uminom. Hindi ka naman malakas uminom, di ba? Huwag ninyo akong pigilan dyan. Hayaan ninyo akong uminom hanggang magsawa ako. Xiaotong. Wala na talaga akong alam na. Lapitan para humingi ng tulong. Xiaotong, ikaw na lang ang maaasahan ko. Binabalaan kita? Huwag mong sasaktan si Xiaotong namin. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ito ang ebidensya. Iluwa mo ako. Iluwa mo ako. Walang hiya.
Ang walang hiya mong lalaki. Ang tagal na nating magkasama, pero nagawa mo pa ring magtaksil? Sa tuwing nakikita kita ngayon, gusto kong... Uminom ka ng tubig. Salamat. Pasensya na. Napahiya lang ako sa harap mo. Lalabhan ko ang damit mo. Huwag na. Sa tingin mo rin ba? Lubos akong bigo? Ay, ganoon ba? Kung gayon, sa tingin mo, maganda ba ako? Walang dating. Ikaw talagang napakamanhid. Hindi mo ba talaga nakikita ang ganda ko? Hindi. Ako. Bakit hindi ko magawa na, tulad ng dati, makipagrelasyon ng maayos at makahanap ng disenteng trabaho? Bakit ba napakamalas ko? Hoy, Gising ka na. Mukhang ligtas ka namang naihatid. Sa bahay ng mapang-aping senior mo ah. sobrang wala ka talagang kwenta. Iniwan mo akong mag-isa? Ate, hindi naman ako pwedeng magkadalawa. Hindi ko naman kayo pwedeng parehong ihatid. Salamat sa paghatid mo sa akin kagabi. Kung mahina kang uminom, dapat uminom ka lang ng kaunti. Ay, sige. Nilabhan ko na ang damit, kaya hindi mo na kailangang labhan pa. Oh? Hoy, Ale. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Ang renta ko sa susunod na buwan, ibibigay ko na lang sa iyo pagkatapos ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, Ale. Hindi ako tatakas sa utang. Sige po, salamat. Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Hindi mo ba nakikita iyan? Naghahanap ako. May trabaho ako rito, hindi ko lang alam kung gusto mo. Ano yon? Maari mo bang sabihin muna? Maging katulong ko. Karaniwan, maglilinis ka lang ng bahay, magmamapa, maglalaba. Hindi naman talaga mahirap. Bago ka makahanap ng trabaho, magkakaroon ka pa rin ng matatag na kita. Alam kong hindi. Ka naman ganoon kabait. Pag-iisipan mo ba? Tess, Kung ayaw mo, wag na lang. teka lang, sandali. Magkano ang kaya mong ibigay na sweldo sa akin? Sino ang nagpapasok sa iyo sa aking kwarto? Bumangon ka at magluto ng almusal dahil nagugutom ako. Dali! Bumangon! Nakakainis. Eto na. Medyo maalat ang lasa. Sa susunod, mag-ingat. Hindi ko na yung problema. Ikaw mismo ang magbayad ng sira.
Masakit ba? Sa tingin mo ba masakit? Ito ay masasabing isang injury sa trabaho, hindi ba? Gusto mo akong lamangan? Oo, lalamangan kita. Anong gagawin mo? Uy, medyo dahan-dahan ka. Hindi ako papayag. Ako ngayon ang biktima. Huwag kang magbalak na magkaila. Sa tingin ko, habang nagpapagaling ako, hindi ako makakagawa ng gawaing bahay, kaya hindi mo na ako pwedeng utusan na gawin ito at iyon hanggang sa gumaling ako. Mayroon ka pa bang gustong idagdag? Pero kailangan mo pa ring bayaran ang sweldo ko. Kung manonood ka pa niyan sa gabi, maaaring hindi ka makatulog. Ah... Ah, Anong ginagawa mo? Bakit ka tumatakbo sa kwarto ko? ayaw kong matulog mag-isa. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, lumalabas sa isip ko ang nakakatakot na eksena. Dapat lang sa iyo yan. Sino bang nagsabing maging duwag ka? Manonood ka ng horror film hating gabi na. Mas nakaka-excite manood sa gabi. Sumuko na ako. Ako na ang matutulog sa sofa. Ha? Bumaba ka. Sa sahig ka matulog. Ayaw kong matulog sa sahig. Gusto ko sa kama. Ako ba ang susundin? O ikaw ba? Gusto mo mag-jack and poy tayo? Para kung sino ang matalo, siya ang matutulog sa sahig. Bakit ko naman susundin ang gusto mo? Jack and poy. Ano ba? Bakit mo tinitingnan ang gamit ko? Bakit ano ba? May itinatago ka ba sa camera mo? Titingnan ko talaga. Ibalik mo sa akin. Hoy, ma. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Hinanahanap ko pa po. Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang. Nag-iisa ka diyan, nag-aalala talaga si mama sa iyo. Ay naku, ayos lang ako rito. Hindi mo kailangang mag-alala. Pero ang paa mo, anong nangyari diyan? Si Kiang Kian na naman ang nagsabi sa inyo, di ba? Punyeta ka, Kiang Kian. Ikaw, huwag ka nang magreklamo tungkol kay Kiang Kian. Teka, anong palapag ka nakatira? Nasa baba ako ng bahay mo. Ano? Nasa baba kayo ng bahay ko? Ay sige, sige. Bilis, maglinis. Kung hindi ka tumawag, ay hindi mo na ba talaga sasabihin sa akin at itatago mo na lang ng ganyan? Ma, malaki na ako at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ganyan mo inaalagaan ang sarili mo, ha? Sabihin mo, paano ka nasaktan? Kapag nalaman ni Mama na nasaktan ako habang nag-aalaga kay Jiang Chuan, ang lagot na. Hindi ba't naapakan ko lang ang mga bubog? Mga bubog, ano bang ginagawa mo? Ano pa ba ang gagawin? Siyempre, susunduin kita pa uwi. Umuwi ka muna para magpagaling, para hindi na kami mag-alala ng papa mo sa bahay. Ayoko umuwi, kailangan ko pang maghanap ng trabaho. Ikaw lang mag-isa dito? Sino ang mag-aalaga sa iyo? Bakit hindi na lang ako ang manatili at mag-alaga sa iyo? Huwag na po, may nag-aalaga sa akin. Sino? Ito ang mama ko. Ito ang kasama ko sa bahay. Magandang araw, binata. Magandang araw po, Ale. Sa mga panahong ito, marami kang naitulong sa pag-aalaga. Sa aming si Xiaotong, hindi talaga alam ni tita kung paano magpapasalamat sa iyo. Tita, sobra naman kayong mapagkumbaba. Ang pagkasugat ng paa ni Xiaotong ay dahil sa akin. Anong ibig mong sabihin?
Iyan ay dahil hindi niya nilinis ng maayos ang sahig. Narinig ko na magkaiba kayo ng Universidad ni Xiaotong. Opo, Talagang napakagandang kapalaran. Ngayon, ano na ang trabaho mo? isa akong photographer. Maganda iyang trabaho na iyan. Mayroon ka na bang nobya? Ma, tama na, wag mo na siyang tanungin pa. Salamat sa iyo, pumayag na rin. Si mama na umuwi. Teka, iyong mga sinabi niya sa iyo kanina, huwag mo sanang dibdibin. Ano ang sinabi niya? Nagkukunwari ka pa sa akin. Teka, bakit ang tagal? Amo nang walang nobya? Baka naman? Meron ka ba? Talagang gustong tao? Gusto mo ba akong magpakilala sa iyo? Marami akong babaeng kaibigan. Sige. May gusto ka ba talagang tao? Gusto mo bang ipakilala kita sa isa? Marami akong kaibigan. Sige. Anong pakialam ko? Kumusta? Kumusta, nandito ba si Jiang Chuan? Hindi ko inasahan na magaling ang pala ang lalaking ito magluto. Masyadong maalat itong ulam. Masyadong matabang naman ito. Pati itong sabaw, kakaiba ang lasa. Anong problema mo ngayong araw? Nilabag mo ang kasunduan. Anong kasunduan ang nilabag ko? Nagtakda tayo ng mahigpit na tuntunin. Usapan natin, bawal kang magdala ng kaibigang may ibang kasarian sa anloob ng bahay. Kahit ano pa man, nilabag mo ang kasunduan. Hindi ba't nag-alaga ka ng ilang araw ng kuting? Tingnan mo, tabla na tayo. Kung gayon, sino siya? Kasamahan ko sa universidad. Tusk, sinong maniniwala dyan sa sinasabi mo? Hindi kita talaga niloloko. Kung ganoon, sige na. Huwag na itong maulit, ha? Sandali lang. Bakit? Napansin ko na magaling na ang paa mo. Talaga? Kailan pa gumaling? Hindi ko man lang alam. Simula ngayon, ikaw ang gagawa pa rin ang mga gawaing bahay. Talagang naiinis na ako ng sobra. Sino? Si Jiang Chuan na naman ba yan? Sino pa bang iba kundi siya? Halika, sabihin mo sa akin, paano ka inasar nang baliw na yan tungtong ko? Pakinggan mo ito. Hindi ba't nakakainis ang demonyong Jiang Chuan na yan? Sa tingin ko, sinadya niyang tulungan ka lang na makaiwas. Alam niyang wala kang trabaho, walang kita, tapos sisisihin mo pa siya. Hindi na ba tayo magkapatid? Kinakampihan mo pa ang ibang tao. May kumpanya na nag-schedule ng interview para sa akin bukas. Ang galing! Hindi mo inaasahan, di ba? Hindi naman. Hindi mo ba itatanong kung bakit ako ang nakaupo sa harap mo? Tiska, marami namang nagkakataon sa ang mundong ito. Dahil noong nakaraan, nagselos ka sa akin. Mukhang ayaw mo na ng trabahong ito, ah? Hindi naman, hindi ako magseselos. Madali lang makahanap ng trabaho kahit saan. Si Jiang Chuan ay kaklase ko noong kolehiyo. Dahil alam niyang HR ako dito, kaya humingi ng tulong sa akin. Bilang kapalit, pumayag siyang bigyan ako ng libreng photoshoot. Ako ay pumunta roon para lang mamili ng mga larawan. Ganoon pala iyon. Kaya kailangan ko siyang pasalamatan. Ako dapat ang lubos na magpasalamat sa iyo. Matagal ko nang gustong magpakuha ng litrato sa kanya. Walang anuman. Teka,
Ibig sabihin ba noon makakapasok na ako? Oo naman. Salamat po, manager. Oo nga pala. Sasabihin ko sa iyo ang isang malaking sikreto. Noong kolehiyo, matagal ka na talagang gusto ni Jiang Chuan. Hoy, Kian, may sasabihin ako sa iyo. Anong nangyayari sa iyo? In love na ako sa kanya. Sino? Bilisan mo? Sabihin mo? Si Jiang Chuan. Ah, yung baliw na yun. Sabihin mo sa akin, baka may masama siyang nagawa sa iyo? Ay wala, biro lang, seryoso ito. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa para sa iyo o dapat kitang kaawaan? Hindi mo naiintindihan. Siyempre dapat kang matuwa para sa akin. Ano kaya ang susunod kong gagawin? Ingatan mo ang sarili mo. Huwag na huwag kang magbiro. Bigyan mo ako ng payo, sige na. Uy, siya utong. Ang pagkakataon nga naman. Ang tagal na nating hindi nagkita? Tingnan mo nga ito, maganda ba ang bulaklak na ito? Napakaganda. Kaibigan, sana maging matagumpay ka sa pag-ibig mo. Sige, maraming salamat. Ang pinakakinamumuhian ko sa buhay ay ang mga lalaking walang pananagutan. Kumusta ang interview mo ngayon? Paano mo nalamang may interview ako? Mukhang nagdesisyon ka nang magtrabaho doon. Hindi iyan sigurado. Anong nangyayari? Huwag mong dungisan iyan. Kapag sinira mo yung bulaklak, babayaran mo iyan? Isa kang manyak. Kinukuhanan mo ako ng litrato ng palihim. Ikaw na manyak. Naglakas loob kang kumuha ng litrato ko ng palihim? Kung hindi ko lang binuksan ang kamera? Hindi ko sana nalaman ang tungkol dito. Ako? Noong tayo ay nasa eskwelahan pa, alam ko na hindi ka magandang tao. At hindi ko inaasahan na ganyan ka pa rin kasama ngayon, tama? Ang bulaklak ay bigay ng kasintahan ko. Lilipat ako bukas. Kaya huwag mo nang sirain ang buhay ng ibang babae. Kuya, pakiramdam ko. Nasasanay na ako sa gawaing bahay. Para sa iyo, naaantig ka ba? Sa totoo lang, ang mga nangyari noon? Huwag na. Alam ko na ang lahat. Sa totoo lang, alam ko na ang nangyari sa iyo. Noon, Anong nangyari? matagal na. Silang hiwalay. Ng ex-girlfriend niya. Si Jiang Chuan ang nakipaghiwalay. Nakipag-on ang ex-girlfriend niya sa isang mayamang anak. Ang mayamang anak, naglalaro lang. Kaya mabilis silang naghiwalay. Ang babae, syempre, ayaw mapahiya. Ginawa niya ang masama at takot siyang kumalat ito sa eskwelahan. Kaya pilit niyang isinisisi ang kasalanan kay Jiang Chuan.
Siguro dahil marami siyang pinagdaanan. Kaya naisip niya na mabait si Jiang Chuan. Gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Sa kalaunan, hindi na sila tumigil sa pag-aaway. Nang araw na iyon, saktong naabutan mo. Pero simula ngayon, may 3 kondisyon akong ipapatupad sa iyo. Pakiusap, sundin mo ito. Una, ayaw ko nang gumawa ng gawaing bahay. Pangalawa, hindi mo na ako iiwan ang mag-isa sa gabi, lalo na pagkatapos manood ng horror movie. Pangatlo, nang walang pahintulot ko, hindi mo na ako kukuha ng litrato ng patago, hinding-hindi. Iyon lang? Iyon lang. Bakit? May reklamo ka ba? May 3 din akong kondisyon. May 3 ka ring kondisyon? Una, simula ngayon magiging mabait lang ako sa iyo. Pangalawa, ako lang ang pinapayagan kong maging mabait sa iyo. Pangatlo, ikaw lang ang papayag na maging mabait ako sa iyo. Buwisit ka. Wala kang reklamo, di ba? Wala akong reklamo. Teka nga pala, Ano? Hindi ba sinabi ko na huwag mo na akong kukuha ng patago? Pervert! oo na, sige na, hindi na ako uulit.